Bahagyang namasa ang mga mata ko habang inisa-isa ang mga litrato. Nagtagal ang tingin ko sa isang litrato na kung saan malaki ang ngiti ni Christine habang nakatingin sa mommy ni Wilson. Wilson is also there. His mom is holding his arm like he is introducing him to Christine. Napanunok ako na maalaala ang sinabi ng mommy ni Wilson kanina. I will introduce you to someone who acts decent. Pero narinig ko pang ilang ulit na boses ng mommy niya sa isipan ko. Si Christine ba ang tinutukoy niya? And she mentioned that she and Tita Christine were friends. Kaagad na nanginig ang mga kamay ko habang tinitingnan ulit ang iba pang pictures. This time I saw Wilson and Christine talking while their parents are behind them. Napanunok ako ng dahan-dahan sa hinayang mahulog ang phone ko dahil nag-uunahan ng pagtulo ang mga luha ko. Stop crying, stop crying, stop crying. Bulong ko sa sarili ko habang nanginginig pa na sobra. Naramdaman ko ang pagpihit ng dibdib ko kaya muli ako napahiga saka yumakap sa unan ko na mahigpit. Napahagulol na ako ng tuluyan habang pilit na hinahabol ang hininga. Ano naman kung mukhang gusto ni Mommy Wilson si Christine? I am fine, I'm fine. I am better than this. You are used to being hurt, Ivana. Please, please, please. Mahinang bulong ko habang mahigpit ang yakap sa unan. Sa gitna ng pag-iyak ko, bigla ko narinig ang pag-vibrate ng phone ko. Nangihina ko yung inabot at nakita kong muli ang message ni Eliza, kaya't binasa ko yun habang humahagulhol. Oh my God! My friend said that the engagement between Christine and Wilson has been announced. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko habang paulit-ulit ang mga salitang ayaw ko sanang intindihin. Tita Christina is rich and she owns a company where Christine is working. Dahil lang di makapasa si Christine sa nursing board exam, pinili lang nitong magtrabaho sa kumpanya nila. My dad is not rich but Tita Christina is so rich. This is why Christine is so spoiled. They are engaged for business? Para narinig ko ang pagkabasag ng puso ko kaya mahigpit akong humawak sa dibdib kong sumasakit na parang kinukurot ng sobrang lakas. Gumising ako na sobrang giniginaw. Kinabukasan, humigpit ang kapit ko sa comforter habang nanginginig. And when I slowly opened my eyes, I felt the heat. Dahan-dahan ako naparunok at mas lalo ako nanginig. Umungal ako sa sobrang sakit ng ulo ko. Kahit ang hangin binubog ako'y mainit din. I am sick. Dahan-dahan akong inabot ang remote ng aircon sa bedside table, tsaka mabilis iyong pinatay. Kakapatay ko lang ng aircon ay biglang nagring ang phone ko para sa isang tawag kaya't nanginginig ko itong tinignan. Natigilan ako na makita ang pangalan ni Wilson at marami na rin siyang missed calls. Bahagya akong inubo at imbes na sagutin ang tawag, mas pinili kong patayin nang tuluyan ang phone ko. Bumalik ako sa pagkakahiga, tsaka maayos na mas lalong binalot ng comforter ang buo ko pang katawan. My body is so hot. Muli ako nakatulog habang pilit nilalabanan ang lamig na nararamdaman at ang sakit ng ulo ko. Mga 2 oras bago ko nagising ulit. Mas lalo ko nilamig at kahit ipalibot kong lahat ng unan sa katawan ko, parang wala pa rin. Nilalamig pa rin ako. I hugged myself and I felt how hot my body is. Parang nasusunog ang balat ko. Panay rin ang ubo at hindi rin mapigilan ang pahuli ng sipon. Pililit kong bumangon dahil alam kong mas lalala ito kapag humiga ako ng humiga. It's not my first time being sick. All those times I got sick, I was taking care of myself alone, so I know what to do. Kumuha ko ng jacket sa closet ko at agaran itong sinuot bago lumabas. Pinatay ko rin ang aircon sa labas bago ko dumiretso sa kusina. Kinuha ko ang isang cup noodles at nag-init ng tubig. I waited for 5 minutes until the noodles got cooked. Pinilit ko ang sarili kong kumain kahit masakit ang lalamunan ko, kahit wala na akong panlasa pa para makainom na ng gamot. Dahil di naman na-epekto ang gamot kung walang laman ang tiyan ko. After eating 5 spoons of noodles, I immediately took my meds. I usually stock medicines here in my condo unit in preparation for this. Dahil wala naman akong matawag kapag may sakit ako. I don't want to lie down in my bed all day because I won't be healed. Matapos kong uminom ng gamot, muli akong pumasok ng kwarto ko. I covered myself with my comforter before hugging myself. Lumuluhan ng bagya ang mga mata ko dahil sa init na lumalabas. Ilang minuto ako nasa ganong posisyon hanggang sa unti-unti akong nakakaramdam ng bahagyang pagaan ng pakiramdam ko. Pero alam ko, babalik ulit ito mamaya kaya hindi ako pa pwedeng makampante. I slowly reached for my phone and opened it.
an email popped up from my publishing company saying that my book has been published. Hindi niya na yon pinansin dahil alam ko naman na mabilis ang proseso kaya hindi rin nagtaka pa. And anytime soon I will be receiving a lot of money from them. The royalties from my works to add more on my savings. I checked the missed calls. It's from Wilson. Bagyang namungay ang mga mata ko dahil sa dami ng mga missed calls. Walang message kaya't wala rin ako nabasa para alamin kung ano ba ang sadya niya. It is already 10 in the morning and my body felt so weak. Niyakap ko ang unan habang nakatutok ang mga mata sa phone ko. I opened my FB account at ang unang bumungad sa akin ay ang post ni Christine. She's smiling so wide in that photo and Wilson is beside her. I opened my FB account. Wala man sa kanyang pansin ni Wilson pero sobrang pagdidikit nila. Napakurap ako na mahina at lakas loob na binasa ang mga comments. Everyone is congratulating them. Nakaramdam ako ng sakit sa puso ko pero hindi ko na tinigil pa ang pagbabasa. Christine even replied, "Thank you," to some people who commented. So it's true. They are engaged? It's fine. Mahinang bulong sa sarili ko. There is nothing between me and Wilson so it's not a big deal. He can marry someone he wants. Wala akong pakialam? Wala dapat akong pakialam. Nanginig ng tuluyan ng kamay ko kaya nabitawan ko ang phone ko. My tears fell so I waked up quickly. Mas lalo kong di nakahinga kahit bumangon ako at napayakap sa mga tuhod ko. I'm fine. Pagkukumbinsi ko sa sarili ko kahit na hindi ko alam ang nararamdaman ko. Ayokong umiyak dahil doon pero hindi ko na mapigilan. My tears had its own will to fall like a rain. Hindi ko mapigil. Oh my God! Umiiyak na sambit ko habang nanginginig na pinunasan ng mga luhang sunod-sunod na tumutulo. Tumayo ako kahit pa nahihilo na. Dahan-dahan akong lumabas at saka kumuha ng tubig sa kusina. I managed to stop my tears from falling as I drank warm water. Ilang sandali pa'y narinig kong pagtunog ng doorbell habang nasa kalagitnaan ako ng pag-inom. Biglang kumabog na mabilis ang puso ko dahil doon kaya kumapit ako sa island counter. Wala akong inaasahan na bisita. Kaya't sinong nasa labas? My dad. Why would he visit me? Who would visit me anyway? Binaba ko ang baso bago ako naglakad papalapit sa pinto. And using my trembling hands, I slowly opened the door. And when I saw the guy standing outside, my heart even beat stronger. Natawa ko lalo pat ang lakas at hindi ko magawang magsalita. Nakatitig lamang ako sa kanya pero nang maalala ko'y kagad ako nag-iwas ng tingin saka tumikhim. I am not feeling well. Hindi ako pumasok ng trabaho. Medyo paos sa sambit ko habang nasa baba ang tingin. Bagya akong umatras nang pumasok siya sa unit ko. Kanina'y mukha siyang inis pero ngayon medyo naging malambot ng ekspresyon niya. Let me check. Mahinang sabi ni Wilson. Sabay hawak sa leg ko pero mabilis akong umatras para lumayo sa kanya. His jaw clenched because of that. I am fine. Bumalik ka na sa kumpanya mo? Mahinang sambit ko at hindi ko na pinigilan pa ang kalamigan doon. Come here? Umiigting ang panga niya. Natanong at di na ako nakagalaw pa ng hawak niya ng braso ko. Tsaka dahan-dahan na pinakiramdaman ang leeg tsaka ang noo ko. Lumayo ako pagkatapos. You did not answer my calls. Let's stop this. Malamig na sambit ko. Dapat na akong umiwas. Hindi ko na yata kaya. Mas lalo ako masasaktan kapag hinayaan ko to. Kahit medyo huli na igagawan ko pa rin ang paraan. Kahit huli na baka sakaling maagapan pa. I hate this feeling. I hate being hurt. Tinignan ako ni Wilson ng mariin. Ngayon nagdidilim na ang mga mata niya. Stop what? Sarkasikong tanong niya. Kaya naman napailing ako. Mukhang nanalabo ng mata ko dahil sa nagbabantang mga luha tsaka mabilis akong tumalikod. Please leave, Wilson. Mariing sambit ko. I heard him scoff like he's tired of hearing my voice. Yeah, let us really stop this. Those words that came from him made my heart stop beating. Para narinig kong pagbasag ng puso ko sa maliit na piraso. I breathe hard. I won't cry right now. Not when he's still here. Not when I am pushing him away. I don't care if he will get married soon or even tomorrow. I don't care. Face me. Madaing utos niya pero hindi ko sinunod. I won't let him see that I am too close to crying right now. Umalis ka na. Sabi ko gamit ang basag na boses. Stop thinking that I am playing because I am not playing. Nawalan ang lakas ng tuhod ko sa narinig. Ano? Anong ibig niyang sabihin?
I shook my head. Hindi ako naniniwala. No, leave me alone. Sigaw ko pero mabilis na akong inarap sa kanya. Kaya hindi na napigilan pa ang pagturo ng luha ko na tila ulan dahil sa sobrang lakas. Umigteng ang panga niya habang nakatingin sa akin kaya nanghihina akong iwinasiwas ang kamay niya na nakahawak sa akin. Maraming beses akong umiling para magmakaawa na iwan na niya ako. I don't want to see him. Nasasaktan na ako. Ang sakit-sakit ng dibdib ko. I said, let's. How can you say that when everyone knew that you were engaged to someone at kapatid ko pa? Sigaw ko kaya't mas lalo nagdilim ang mga mata niya na parang handa na siyang sumupak ng kung sino dahil sa narinig mula sa akin. Stop crying. We will talk about that later. Pilit ni Wilson na pinalambot ang boses niya kahit halata naman na nagtitimpi lamang siya ng sobra. No, why can't you just leave me alone? I won't work in your company starting from now. Sigaw ko habang patuloy sa pag-iyak. Kung pwede lang pagalitan itong mga traidor kong luha, ay baka ginawa ko na. They keep on failing even though I don't want them. I hate this. Fine, you will not work. Just stop crying. Mas lalo akong umiyak dahil sa sigaw ni Wilson. Pabalya ko pa itong pinabitaw sa akin. Saka padabog akong pumasok ng kwarto ko. Sumunod naman siya. Leave me alone. Malakas sa saad ko pa habang humahagulhol. Hindi ko na alam ang gagawin ko. I just want to stop this. Just please, leave me alone. Malakas sa saad ko pa habang humahagulhol. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko. I just want to stop this. Hindi dapat ganito. Inigit ako ni Wilson para sa isang yakap. Pakiramdam ko nga mas lalo lamang uminit ang buo kong katawan. Tinulak ko siya para hindi niya na ako mayakap. I pushed his chest so hard but that wasn't enough, woman. Nagtitimping sambit niya. Nakaramdam ako ng matinding hilo at pagsakit ng ulo. Isama pa ang panghihina kaya wala sa sarili akong kumapit sa kanya. My vision started to get blurry so I blinked a lot of times. Stay away from me. Nangihinang sambit ko habang naaninag siya pero hindi ko na siya makita na maayos. Bumuga ako ng hangin at kagad akong nakataranta. I could feel the heat coming from out of my nose, eyes, and tears. Maagad siyang nihawakan ng marahan sa bewang dahil mukhang napansin niyang panghihina ko. I depended my weight on him. I am not engaged, he whispered before carrying me. Daan-daan niya ako nilapag sa ibabaw ng kama ko, tsaka niya ako kinumutan. Nanginig ako at saka bumaluktot para bawasan kahit papaano ang lamig na biglang bumalot sa katawan ko. No! Nanginig kong tinabig ang kamay niya na humawak sa noo ko. He sighed. Ang taas ng lagnat mo, sabi ni Wilson pero iniwas ko lamang ang mukha ko sa kanya. Patuloy ko lamang na iniwas ang mukha ko sa kanya. Leave me alone? Sambit ko. I can't believe that Christine is his sudden fiancé. Nasaktan ako pero hindi dapat. Christine likes him for sure. The way she smiled at him. I knew it. I knew her very well. She likes him. And her mom will do everything for her to be happy. Plus the fact that Wilson's mom likes her too. Daan-daan akong bumangon kahit na alam ko na hindi kaya ng katawan ko. Mabilis akong umiwas. Napasa po si Wilson sa noon niya na para bang hirap na hirap. Nangihina ko siyang itinulak habang hawak ako sa bedside table para sa suporta. Hey, hey! Marahang tawag niya pero tinabi ko lang ang kamay niya na sumusubok kumawak sa akin. I said get out! Mahina siyang nagmura pero hindi ko na yon pinansin dahil sinapo ko na lang ang noo ko na matiin dahil sa sobrang pagkahilo. Water! Nanginginig na sambit ko at saka pilit na naglakad patungo sa pinto. My legs were shaking at ilang sandali pa po pwede na akong matumba. He tried to hold my waist but I did not let him. I slapped his hand so he never tried again. Nakabantay lang si Wilson habang naglalakad ako hanggang sa hindi ko na kaya kaya tuminto ako. I can't see anything. And in that moment, everything turned black. Ang pagtumba ko na lang ang huli kong naaalala. I lost my consciousness because of overfatigue. Nagising ako sa loob ng isang magandang kwarto sa ospital. Hindi ko inaasahan na makikita ko si Wilson pero pagkagising ko, siya kagad ang bumungad sa akin. Daan-daan akong umupo ng kaunti, sabay sulyap sa dextrose na nakakabit sa palapulsuhan ko.
Hindi ko naman magawa na hindi tapunan ng tingin si Wilson na nakahalokip-kip habang nakaupo sa couch sa hindi kalayuan. Nasa akin ang buong pansin niya kaya nakakaramdam ako ng ilang. Wala nagsasalita sa aming dalawa kaya't napalunok ako tsaka dahan-dahan na bumaba sa kama. At yun din ang pagkakataon na tumayo siya. "Don't move," he said but I did not listen. Tumayo ako at doon ko napatunayan na medyo maayos na nga ang pakiramdam ko. Di na ako nahihilo at konti na lang ang lagnat ko. Aalis na ako, sabi ko habang di nakatingin sa kanya. Pangangatawanan ko ang sinabi ko kanina. I will stop everything between us as long as possible. Hanggat kaya ko pa, we will stop this stupidity. O may tatapusin niya ba kami? And about what he said, I won't believe him. Hindi ko lulunurin ang sarili ko. I won't act like a fool. I said stop. Seryoso at malamig na sambit niya, kaya hindi ko napigilang tingnan siya na masama. Uuwi ako sa ayaw at sa gusto ko. I will pay for everything. Mariing sambit ko, kaya tumaan ang inis at galit sa mukha niya na hindi ko na pinansin. I just want to leave. Gusto kong pumunta sa lugar kung saan wala si Wilson. Binibigyan niya ako ng sirisaring emosyon na hindi ko naman gusto. Naguguluhan na ako at nasasaktan. I want to leave. Tatakas ako sa sakit na to. Then what? Mahihimatay ka ulit? And so, malakas na sigaw ko. Akmang magsasalita pa siya pero hindi natuloy kasi may pumasok na isang doktor. Naparunok ako ng mariin, tsaka dahan-dahan na umupo sa kama nang dire-diretsong lumapit sa akin ang doktor. "Doc, I want to leave." Sabi ko kaagad habang seryosong nakatingin sa doktor. Wilson stayed silent. "You need to rest, ma'am, and you need to eat healthy foods and also exercise. Your body is weak so I advise that you should avoid staying up all night." Sabi nito kaya tumango na lamang ako. "I want to go home." Sabi ko ulit kaya tumango ang doktor. "You can go out today but don't forget to drink my prescribed medicines, Mr. Thompson. Ipapahanda ko na pa ang mga papeles na kakailanganin para makalabas na kayo." Hindi ako makapaniwala na naging mapagpakumbaba ang boses ng doktor nang mapatingin to kay Wilson na tila yelo na nakatayo sa gilid. "I will pay. Hindi siya ang magbabayad?" Sabi ko kaya't napaawang ang labi ng doktor tsaka bumaling ito mula sa akin. "I will just ask someone to settle everything," Wilson coldly said before looking at me. Mabilis ako nag-iwas ng tingin at bumuntong hininga. "Yes sir, I will just call a nurse to get her dextrose," sabi ng doktor sabay labas na tila nagmamadali. "You will stay in my penthouse." "No!" Mabilis pang sagot ko habang hindi makatingin sa kanya. Walang rason para doon ako tumira o kahit matulog sa isang gabi. I was wrong for letting myself get drawn to him. Dapat una pa lang umiwas na ako. Mali na hinayaan ko na lamang ang lahat. Kaya ngayon hirap na ako. All I can do right now is to cry because my heart is broken. Nakapasok kasi siya at di ko na mapalabas. Forget about me and I will forget about you too. Malamig na saad ko. Ako mismo ay nasasaktan sa mga pinagsasabi ko. But I need to face this. Napatinghim si Wilson, saka sarkasikong tumawa ng mahina. "I can't believe I am hearing this." Sarkasikong sambit niya. Hindi na ulit ito nagsalita hanggang sa may dumating na nurse para kunin na ang pagkakakabit ng dextrose sa akin. At ilang sandali rin may isang lalaki naghatid ng paper bag kung saan ang mga damit ko kaya mabilisan na ako nagbihis at sana'y muli niyo ko makita ang kwartong mukhang mahal pa yata sa buhay ko. Dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga sunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.